Okay, welcome back po mga kadyani. Ito po ang inyong lingkod, kadyani ng Janitor TV. At ito ang Jani Dep, usapang utang, usapang ola. So, sa mga newbies po, please subscribe sa mga loyal at legit subscribers ko po. Maraming pong salamat sa patuloy at pagtangkilik sa aking channel at pakihit niyo na po yung ating thumbs up sign, yung ating share button dyan, tapos hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online lending apps. So, yun din ako magtatagal ng salita. Pasensya nga pala muna doon sa live ko kanina. Yung ginawa ko. Hindi makapag-live, naglolo ko talaga. Hindi ko alam kung bakit nawawala yung chat box. So yun, simulan na natin. Ito, gawin ko na yung video na kung saan ay ano nga ba yung dapat gawin ko sakaling puntahan kayo ng mga lending collector agent sa bahay ninyo o kung saan man kayo napuntahan o kung saan man kayo inabot ng kanilang pagpuntahan ng paniningil. Kung paano nyo haharapin. So yun, mga kadyani, tandaan nyo ang pagpunta ng mga agent, ng mga collector agent, hindi naman masama yan. Hindi naman, alam ko hindi naman bawal. Ewan ko ba ba't sa iba na pinupuntahan parang ayaw nilang tanggapin na bawal daw. Hindi ako agree naman daw. Kasi may utang tayo, pwede tayong singilin na. Yun lang po Yun po yung aking point of view kasi katulad ko ako napuntahan na ako niyan. Hindi naman po sila ng gulo, hindi naman po sila ng gawa ng iskandalo. Basta kinausap lang po yung mga taong na doon sa bahay namin nung pumunta sila. Kunwari, example nga sa akin sa iyon, maayos naman po nakipag-usap yung mga collector agent na kung paano ba nila ako makukontak kasi nga wala na po akong number nung time na yon. Pero meron akong number nung reference number ko nila. Pero yung number na dapat na tawagan ng agent is wala naman. Kumbaga, may dumating sa akin demand letter pero hindi ko napansin kasi hindi ko masyadong inaninin, takot ako pero nung pumunta naman sa bahay, sinabihan naman na yung kasera namin ng bahay namin tsaka yung kapatid ko nandoon na nakausap nila, sabi naman kausapin ko lang sila, binigyan nila ng number, nag-iwan sila ng number sa akin para doon ko sila kontakin, which is ginamit ko naman para makontak sila at makapag-settle ako ng maayos. At okay naman po kausap yung mga agent. Sa Digido naman po, nung pumunta naman yun sa hipag ko, sa bahay ng hipag ko, kasi po yung address ng asawa ko na ginagamit niya. Kasi permanent address po yun na kung saan ay para may tao lagi. Ay pumunta yung digital agent, tapos nag-iwan ng papel, isang sulat na hindi ko lang kung statement of account siya demand letter, yun nawala na Pero yung tarjeta, yun nga pinapakita ko sa inyo na nakaraan, yung maliit, yung contact number ng agent na kung saan dun natin kakausapin para makipag-settle tayo sa agent. Pero hindi kami nagbayad sa agent doon pa rin sa apps. Tandaan nyo yan. Ngayon, kung lahat ba ng oras nagpupunta, hindi naman po lahat yan. Never po nagpunta yung mga, example nyo, si Mabilis Cash, yung Juan, hindi naman nagpupunta yung mga yan Bigyan ko na lang kayo ng ilan-ilan. Kasi ito yung mga nasa isip ko pa na nagpupunta. Pero ito, mga NCR lamang. Tsaka karatig lugar ng Metro Manila. Ito, tulad ng Acom, Ion Credit, Home Credit, Digido, talaga nagpupunta yan pag NCR ka. Ano pa ba yung isa? Kasyalo, alam ko, NCR, may time na nagpupunta yan. Cash Express, parang something, may narinig ko, Bulacan. And OLP, tsaka Peso Ready, nagpupunta yan na, pero hindi po mismo yung mga ola na yan, Third party collector po yung mga nagpupunta dyan kadalasan, doon sa OLP, Peso Ready, tsaka yung Kasyalo, yun yata. Parang kunwari si Garnet, si Pamana Panama third party collecting agent. Tapos yung iba, yung MBA, di rin ako sure. Meron pa akong nabasa JNK collecting agent din. Pupunta. Pero kadalasan dyan mga collector is mga third party collector po yung pumupunta sa mga bahay natin na may utang tayo. Kunwari si Ion ko, iba yung nagpunta, hindi po mismo agent ng Ion. Third party collector din po sila. Pero si Digido, talagang agent po ni Digido pupunta dyan. Nililinaw ko lang po hindi ko kayo tinatakot. Hindi ko lang kasi mag-gets yung iba na bakit parang ayaw yung puntahan kapag sinisingil kayo. Yun kasi yung naging mindset natin kapag pinuntahan, tago. Yung iba, nagtatago, umiiwas, ayaw. Kasi tayo may utang tayo, dapat talaga nakikipag-usap sa kanila. Yun naman po talaga yung logic ng ating dapat na mamintay para sabihin naman nila na okay, nakikipag-usap naman pala at okay naman pala para ma-settle natin na maayos, para ma-settle natin yung mga bagay na dapat nating bayaran at kung medyo mataas talaga interest, makipag-usap tayo katulad, yun nga lang yung sa amin, sa Digido talaga malaki yung sa Ion ko, mas maganda yung pakikipag-settle sa kanila kasi binigyan ako ng discount at hindi na 12,000 yung babayaran ko kundi 9,000 na lamang po and then
Kung pupuntahan kayo niyan, ito, linawin ko lang, no? Kasi kapag pupunta yung mga yan, at tawag doon, sumisigaw-sigaw ng konti o kaya parang pinapahiya ka sa kapitbahay na ito si janitor, hindi nagbabayad ito ng utang, medyo sumalakas yung boses, parang pinaparing sa kapitbahay o parang gumagawa ng iskandalo, pwede nyo ireklamo yan. Pwede po kayong tumawag ng barangay, ng ano nyo, na mga tanod para ireklamo yon, mga ganun. Ngayon, kung si agent pupunta sa barangay at doon siya magsasampa na reklamo sa inyo o irereklamo kayo, is hindi po pwede yun kasi bawal po talaga sila dyan. Pwede po magreklamo dyan is yung kabarangay mo, yung kapwa mo tiga roon din. And then kung sila yung mga korporasyon, hindi po sila pwedeng basta-basta mag-file na reklamo. At sasabihin magsasampa sila ng certificate to file action na ipapadala nila sa small claims, hindi po sila pwedeng kumuha roon. Kasi po korporasyon sila. Ngayon, kung ang iniisip natin kung paano yon, magpapalit sila ng reklamo sa atin, ng kaso. Niisip ko nga alam ko pwede naman yung, kunwari, ako dito sa Valenzuela, pwede sila mag-file ng reklamo sa akin, ng kaso dito sa Valenzuela City Hall, sa Regional Trial Court or sa Municipal Trial Court. Tapos kung Ortigas sila or Pasig, something like that, pwede rin sila file ng kaso doon kasi kung doon naman sila nakalugar, parang pwede rin yata yun. Pero kung pahihirapan nila yung tao, pwede rin sigurong ganon. Katulad yan, kung Ortigas sila, baka doon, pwede nilang gawin na doon sila mag-file at doon ako papuntahin, doon ako padalhan ng samon sa korte na yun, di ba? Yun po yun ang pinapoint out ko. Kung magpapile sila ng kaso sa atin. Pero siyempre, magagawa naman po ng paraan niya na makipag-usap pa rin tayo through settlement. Pero tandaan nyo, kapag ginagawa na nga nila yung medyo hindi na maayos na pagsasalita, na parang, ano ba yan, dahil utang, hindi mo mabayaran. Ngayon, ganito na lang, sige. Para mabayaran mo, kukuha kami ng gamit sa inyo. Hindi po pwede yun, mga kadyani. Bawal po silang kumuha ng kahit anong kasangkapan sa atin na hindi muna dumadaan sa korte. Huwag kayong papayag sa ganun. Nasabihin, may utang kayo, ito na lang yung collateral ninyo. Huwag kayong papayag pag ginaganyan kayo ng mga collector agent, mga collecting agent. Kasi kailangan muna nila ng utos ng korte at idadaan pa siya sa sheriff. Ngayon si sheriff ang magdedesisyon dyan ng pwedeng kunin na sa halaga ng utang nyo. Kunwari, meron kayong utang ng 10,000, meron kang gamit na halagang 10,000, yung TV, kunwari, sa likod ko na TV na yan, sa 10,000 yan, o di magme-menus na, kukunin niya ng sheriff at yan ang ipabayad. Pero kung may interest pa, depende na yon kung kukuha pa sila ng ibang gamit sa inyo para makuha rin yung interest na, na kunwari may sobrang 3,000, o di kukuha pa sila ng ibang mga gamit, mga kadyani. Yan, pinapaliwanag ko lang po, hindi ko po kayo tinatakot. In-explain ko po sa inyo na maayos kung sakaling mapuntahan kayo at karoon kayo ng problema sa ganyan at natatakot kayo. Huwag kayo matatakot na puntahan. Normal lang po yan. Naniningil po sila ng utang sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako, naranasan ko na puntahan ng mga collector agent. Okay naman sila mga kausap. Basta kausapin lang talaga natin ng formal sa formal kasi nga ayos naman yan, makikipag ano yan. Basta makasingil lang sila, yun na yun. O yun lang po ang gagawin talaga nila. So yun, itong yung lingkod ka, Johnny ng Janitor TV. Ito ang Johnny Tep, usapang utang, usapang wala.